Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin, no? Congressman Sandro Marcos files no work, no pay bill for congressmen and senators, mga kababayan. Nako po. Mukhang maraming makakaaway itong si Congressman Sandro Marcos dito sa kanyang bill na ipapasa ngayon, mga kababayan. No, ito maganda naman po para sa lahat, di ba? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Ay, kayo po ba ay sang-ayon dito sa ipapasang batas o bill neto nga si Congressman Sandro Marcos na no work, no pay bill para sa mga kongresista at senador na laging absent, mga kababayan? No, alam naman natin, no, na marami pong may mga congressman po, mga kababayan, na hindi po pumapasok, no, sa kongreso. Alam niyo na kung sino yung mga yan. Alam niyo na kung sino yung mga yan. Pa-comment nga dyan sa ibaba. Sino yung mga congressman na hindi pumapasok? At ito, Senator, mga babayan, hindi naman lingid sa ating lahat, no? Malaking usapan itong hindi po pagpasok ni Senator Bato de la Rosa sa Senado, pero sumasahod pa rin. No? Hindi na nga po pumapasok sa Senado, mga babayan, sinasahuran pa rin po galing sa pera ng taong bayan. Post na lang sa Facebook, mga kababayan, ano? Sang-ayon ba kayo dito sa ipapasang panukalang batas na itong si Sandro Marcos? Actually, dapat nga matagal na itong ginawa, Diba? Wala, panis na panis yung mga kongresistang mga bata ngayon na maiingay na walang ginawa kundi banata ng ating gobyerno. Samantalang itong si Sandro Marcos gumagawa ng mga batas na kagaya po nito. Sabi dito sa balita, no work, no pay for members of Congress. House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos on Tuesday filed a measure seeking to implement a no work, no pay policy to members of Congress, asserting that absenteeism of public officials waste public funds. Sayang yung pinapasahod sa inyo, no, na pera ng taong bayan. Imbis nandito kayo sa Kongreso gumagawa ng batas, no, sumasama sa mga hearing, no, anong ginagawa ninyo? 'Di ba? Marcos, son of President Ferdinand Marcos Bongbong Jr., made the proposal under his House Bill 7432 filed on January 27. Buti pa to, gumagawa ng mga batas na kapaki-pakinabang, mga babayan. Samantalang yung ibang kongresista dyan, puro ingay lang, ano? Ito panoorin natin, no? Dahil yan po ay suportado ng ilang mga workers, mga babayan, o workers group, mga babayan, no? Na ang batas kontra, no, sa mga bulakbol na mambabatas. Ito panoorin natin. Ang tanong po namin, ano po ang nakikita ng inyong grupo dito sa panukala na no work, no pay sa mga mambabatas po natin? Inihayo po ito sa kamera Magandang balita yan kung magkatotoo. Yan, magandang balita daw kung magkakatotoo, mga babayan. Alam nyo maganda rito, no? Kukunti na ngayon yung mga kongresista na absent. Kasi no work, no pay Kumbaga, parang empleyado lang din kayo lumalabas ngayon. Diba? Which is ganun din naman kasi talaga dapat. Diba? Dapat pantay-pantay tayo sa batas ng pagtatrabaho. No, kung absent nga yung mga ordinaryong mamamayan nga ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho, na nagbabayad ng tax, no, na ibinabayad sa inyo. Nagtatrabaho hanggang Sabado, mga babayan, minsan may overtime pa yan. No, 8 to 5, 8 hours nagtatrabaho araw-araw. Diba, mga babayan? Pagka umabsent po, hindi po nababayaran yung kanilang absent. Kailangan mo pa mag-file ng leave.
'Di ba? Para mabayaran. Tapos kayo, wala kayo sa Congress, hindi kayo pumapasok, absent. Gusto nyo bayaran kayo? Sobra naman na ata yan. Matuloy. At siyempre, tuwang-tuwa ang mga manggagawa sapagkat taxes po natin ang binabayad natin sa Exactly. mga senador at mga Yan yung sinasabi natin. Pera ng taong bayan. Tax natin ang binabayad sa kanila, pinapasahod sa kanila. miyembro ng Kamara de Representatibo. At siyempre, kung hindi sila nagtatrabaho, dapat lamang walang sweldo. So, no show, no pay dapat. Ayun. Kaya maganda yung panukala ni Opo. Sandro Representative Marcos yan. Sandro Marcos. Oo. Opo. Pero hindi kaya dapat noon pa ayan na ilatag na yan. Bakit marami ng ibang mga mambabatas na kumbaga ay nakalusot na dati dahil hindi naman natin sila napapansin eh. Oh, yung 2016 nga natatandaan ko ay may proposal dyan ata si Congressman Tobias pero hindi ata tumakbo. Pero dapat na ngayon ay matuloy na yan po para makatipid naman ang ating taong bayan. Oo, tsaka sobra naman na yun. Ang kakapalan na ng mukha yun. Diba? At siyempre kung hindi nagtatrabaho ay dapat walang sweldo. Opo. At ina-observe yan hindi lang sa maraming mga bansa ay dapat din i-observe dito sa Pilipinas. Opo. Sa palagay niyo po, ano po ang reasonable na excuse para kung sakaling ang a-absent ang isang mambabatas? Ay dapat siguro kung nagkasakit siya may certificate, medical certificate tulad ng ordinaryong manggagawa sa gobyerno at sa pribadong sektor na kapag mag-absent ay makabil siya ng sick leave benefit niya kung may medical certificate siya. Kung magta-travel siya official ay dapat siyempre may travel authority mula sa Speaker of the House o mula sa presidente Opo. ng Senado o sa anumang authority na mas mataas sa kanya. Oo. At kung pupunta siya sa probinsya, ay dapat nagre-report siya kung anong ginagawa niya sa probinsya o sa ibang lugar na may official business po siya. Oo. Ay palagay ko naman ay ngayon na po at maski nga sa European Parliament ay kapag hindi pumapasok ay bawas sa kanilang allowance pero dito sa Pilipinas nako yung salary ng representative halimbawa ay buong taon na salary yan. Correct. Isang buwan na salary, yung isang buwan salary ng isang congressman ay Isang buong taon taon na na natin salary yan. ng ordinaryong Oo. manggagawa. Tama, Opo. tama. O, ang Laki ng naisip ko lang dyan sahod, kasi, diba? partner, Oh. halimbawa, sa Kamara, sabihin mo na no work, no pay. Yan. Siyempre, sa plenary, nag-attendance yan. Correct. Pag sinabi, Bigornia, present. Di ba? Yun yung unang gagawa eh. Yes. Pagkatapos, umalis na. Wala na. Wala na participation sa session. Napa-attendance Napa-attendance lang. Oo. May Tapos nangyayaring sa ganyan. Ethics Committee. Ano po? Ano po? Sa Committee on Ethics, dapat sa tinatawag ang atensyon ng mga congressman na umaalis pagkatapos mag-roll call. So, disciplinary action na dapat gawin ng ating mga kasapi ng Kongreso sa mga congressman na nagbubulakbol. Tsaka dapat siguro maganda niyan, transparency na rin. No, napapanahon na yan. Kunyari, ilalabas yung mga report, yung mga attendance ng mga kongresista. No, nilalabas dapat yan. No, transparency, ilan yung batas na panukalang batas nila na hindi na-approve, ilan yung panukalang batas nila na na-approve para mas nakikita ng taong bayan. No, ito bang kongresista namin nagtatrabaho ng maayos? No, tuwing halalan lang namin nakikita. 'Di ba? Maganda yung gano'n, may transparency dapat. Oo. Yun eh. Bulakbol talaga. Paano kung sinasabi naman na magbabakasyon ako ng 160 days sa buong mundo? Iikutin ko yung buong mundo na yan. Pero, Handa ko po. Pero- Ako narinig ko pero- sa congressman sa Mindanao. pero sabi naman niya, pera ko naman ang gagastusin ko dito. Walang pera ng gobyerno. Naku po, siyempre yung oras na dapat ginugugol sa pagpapanday ng batas ay nawawala. At saka ko, alam ko na sa maraming pagkakataon, absent ang congressman na yan na mula sa Southern Philippines. Nako, eto na, no, hindi lang pinangalanan, mga kababayan. Ha? Sino daw yung congressman na absent lagi mula sa Southern Philippines? Oh, Ang iba pa kasi, partner, umikot, Yan. nag-absent, Yan. sabihin, pera ko naman ang ginamit. Yan. Tapos sabi, hindi, atin na lang ako ng mga committee hearing via online. Ayan, Ano yung mga conferencing na ganyan. lang. Oo, pwede kaya yun? hindi Nasa dapat. kasali Ay, ka. camera. naman, kung official naman yung ginagawa niyan, Pwede. basta at least nagpa-participate siya sa mga diskusyon, nagko-contribute siya ng kanyang opinion, ay palagay ko ay work din yan. So, trabaho. So, palagay ko ay pwede na nating i-considera na nagtatrabaho yung tao. Oo, pero sabihin naman ng iba, kung attorney, nga, andyan dyan nga yung mga yan, pero araw-araw o kaya every session andyan, pero wala namang partisipasyon. Nakaupo lang. Nakaupo Ay, lang, parang committee picture. of silence.
Ay, grabe yun. Di ba? So, yung Pagkakalam ko, committee de silencio yan eh. Pero Ayun. talaga naman natututo yan. Maski... Oo, at least nandun sila. Na kapag he got understanding and some education from the discussion of his Oo. colleagues. Tsaka ang importante din kasi doon, partner, kapag botohan, iboboto din yung mga Yun na nga, committee yun na ang yun eh. importante. Ang sinasabi ni Sir Oo. na disilensyo. Oo. At saka kung kunyari, di nag-attendance check na, ay, teka, dito sa committee na to, kailangan tayo magbotohan. Pero, hindi nila magawa kasi walang quorum. Di ba? Minsan yung nagiging Oo. problema, di ba? Oo. Madidelay ang paggawa ng batas o pag-aproba ng mga resolusyon kung walang quorum. Ganun kahalaga ang Kaya kung attendance. dapat may penalty, yung mga taong nag-absent o wala sa sesyon sa panahon ng mga deliberasyon ng Kongreso o deliberasyon ng mga committee ng ating House o ng Senado. Opo, opo. Bukod po sa no work, no pay, ano pa kaya sa palagay nyo ang pwedeng maipanukala na penalty yan, sa kanila? para equal footing, di ba, Oo, partner? correct. Oo. Tayo ganun eh. Correct. Sa European Union ay may penalty sila eh. Tinatanggal yung kanilang mga allowance, yung mga transportation allowance, yung Ayaw. kanilang mga honorarium kapag hindi sila mag-appear sa deliberasyon ng parlamento. Oo. Ayun. Pagkakalam ko yan sa Francia, sa Belgium, sa Portugal, ay ini-impose yan sa kanilang mga members of the parliament. Oo, pero kasi sa atin, di ba, matik, umaandar yung metro kahit absent ka ng ilang buwan na, meron kang pakotse, meron kang pagasolina, meron kang pagpapakain, at meron kang mga security na, Representation allowance. di ba? Oo, pero nga, nakuha kasi natin yung tradisyon na yan sa mga Amerikano, sa konstitusyon ng Amerika, ay yung Kongreso nagdidetermina ng allowances at salary. So dito rin ay nasa Section 6, Article 6, Section 10 ng ating konstitusyon, ang pagdetermina ng mga salary at benepisyo ay nasa Kongreso. So kung ganoon ay maaari din siguro na limitahan at idisiplina yung mga congressman natin o member of the House na at mga senador na hindi gumagawa ng kanilang tungkulin. So, Yun na nga mga babayan, di ba? No, siguro okay lang naman kung merong mga official businesses sa labas, 'di ba? Pero yung magta-travel ka around the world, no? Tapos absent ka, 'di ba? Yun ang dahilan mo, travel around the world. No, o lalabas ka muna ng bansa, mga babayan, at maglilibot ka, 'di ba? Sayang yung pinapasahod sa ng taong bayan. No, sigurado may sasagot na naman diyan. Okay lang, no work, no pay, 'di ba? Walang problema diyan. Oh, nasabihin na naman nila, tinatarget na naman sila. Diba? Matagal na nga dapat yan, no? Sabi nga dito, matagal na dapat yung ganyang batas na ginawa. Diba? Pero ngayon kasi parang naaabuso. No, kasi walang batas na ginagawa laban sa mga ganyang ginagawa ng mga kongresista at mga senador. Diba? Parang okay lang sa kanila. No, na uma-absent sila, total may sahod naman sila. 'Di ba? Pero waste of money, no, ng mamamayan, 'di ba? Pera ng gobyerno pinapasahod sa inyo. Imagine niyo, no, sabi nga dito, isang sahod lang, no? Isang buwan na sahod ng kongresista, mga babayan o senador, 'di ba? Isang taong sahod na, no, ng mamamayang Pilipino, ng mga naghihirap na Pilipino. No, tapos sila absent lang sila, mga babayan. 'Di ba? Imagine ninyo yung pagkakaiba ng sahod na 'yan. Sahod ng Pilipino, isang taon, isang buwan sahod lang ng mga kongresista, tapos hindi papasok sa kanilang trabaho. Hindi sila gagawa ng mga batas na dapat kapaki-pakinabang. Sigurado may mga iiyak na mga kongresista dyan at mga senador, mga babayan. Sasabihin kasi nila, anak ng Pangulo yan eh. Tinatarget kami yan eh. Diba? Ganun kasimple lang yun. Sasabihin lang nila na tinatarget sila, so tapos na ang usapan pagka gano'n. Diba? Sa Estados Unidos ay pinag-usapan din yan. No show, no pay, No no? pay. Pinag-usapan pero bill pa lamang. So hindi pa napintahan bilang batas. Okay. Oo. Habang pinag-uusapan po ito, attorney, talon lang tayo. Doon po, sige. hingi lang po namin ng reaction kayo. Doon po sa isinusulong, doon po sa nabanggit ni Executive Secretary Ralph Recto, yung middle class better package po ng PhilHealth. Aha. Ano po ang nakikita ninyo dito? Okay, so yan mga kababayan, no? So kung kayo ang tatanungin, no, isang ayon po ba kayo sa panukalang batas na itong si Congressman Sandro Marcos, mga kababayan? 'Di ba? O, sabi nga dito, includes mayor, city council, barangay and barangay council.
Oo nga, dapat pala lahat na, no? Kasi may mga mayor din na ganun na hindi raw matagpuan sa mga city hall at mga municipal. Must be applicable to all government officials and employees as public servants. Tama. Diba? Tama po yan, mga kababayan. Dapat applicable po sa lahat, no? Sabi dito, ayan, no? Must be applicable to all government officials and employees as servant. Oh. Diba? This idea came from Leandro Lebiste on one of his interview. Oh, kay Leandro Lebiste daw yan, mga kababayan. Sabi dito. Oh, dapat i-final, diba? Yun nga yung sinasabi natin eh. Idea lang, diba? Pero hindi niya i-final. Oh, sabi dito, hanggang idea lang, yun lang. Kung talagang desidido siya na sana, nag-file siya ng bill niya. Diba? An idea he could have acted upon. Tama naman, diba? So, hindi naman yan, kinopya, mga babayan. Ibig sabihin, may idea kayo. Bakit hindi ninyo ginawa? Kongresista kayo. Bakit hindi nyo ginawa yan? Since you want to implement that, it would be best also to require all of you to do time in and out. Only 8 hours will paid and no OT. In other words, hourly employee kayo o orasan, di ba? O may oras, no? Time in will only be honored inside the congressional office. Meetings outside will not be considered as working time. Di ba mas maganda considered as a hourly employee or a regular employee, mga babayan. Pero hindi mo pwede sabihin ganon. No? Kasi mas malaki nga ang sahod ng mga yan. Dapat tapatan nila. Sa kumpanya nga, ganun eh. Diba? Kailangan tapatan mo yung sahod mo. No? Engineer nga, magkano lang sinasahod eh. Diba? Sa kumpanya eh. Diba? Tama, biometric, late, kaltas, absent, kaltas, ganun para patas. Okay, so yan, no? Ano masasabi niyo dyan, mga babayan, no? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at ating yung pag-usapan, alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and hell.